Picture na may video ko sila lahat. Napita mo. Basta nun, family kaskas na. Episo mo. Bigay na bakit may permit? Bakit yan? Kaya nga may yellow line na ganyan. Hindi naman mo kami nag-ano. Wala lang. Lalayasan lang. Lang yun, wala man lang patay na. Lalayasan din lang kami. Ano lang po yun? Kaya pinigilan ko sa ganun. Sabi niyo pa, wag niyong hawakan. Kaya ko siya pinigilan, dahil nakikita ko, tinatamaan na yun. Tinamaan po ito, ma'am. Pati yung customer na. Diba, hindi meron. Yung customer na, sir. Kaya nga paligid na natin. Mas kagaya yung customer po natin bago na po. May gasgas po. Tingnan nga po natin kasi parang wala po naman yung galakan. Hindi po, hindi wala. Meron po kayong... Di ba, punta na po kayo sa office namin. Sino po ba yung mga may problema? Opo, sino po may problema? Bagong-bago nga no, MTPB clamping sa Manila. Nagka-clamp sila kahit pasok sa guhit no, kaya ingat kayo diyan sa mga pagpa-park no. Parang napakahigpit nga nila kahit sa ano no, sa mga guhit-guhit sa kalsada, sa mga stoplight. Masyadong stricto sa Manila. Pero sa tingin ko sa pagkakataong to, may paglabag na sila diyan sa sinasabi nilang may permit na clamping no. Kasi base sa video, sinasabi ng mga tao doon na na pasok nga at kitang-kita nga sa guhit no. Tinanggal nila yung clamp dyan kasi nagreklamo yung mga tao. Tapos ang sabi nung babae na naririnig sa video ay aalis na lang daw sila basta-basta. Aalis na lang daw basta-basta na hindi man lang nagsusorry no. So nagreklamo yung mga may-ari ng motor no, kasi bagong-bago pa yung mga mags nila na may nagasgas dahil dun sa ginawang pag-clamp. Ayun, ang sabi naman nung isang babaeng parang boss nila o parang team leader ay magreklamo na lang daw dun sa o titingnan na lang kung anong magagawa dun sa opisina nila. Parang sobrang namang higpit no kung ganun, kasi nakita naman natin na pasok na pasok sa guhit yung mga motor. Yung gulong pasok no, siguro nag-overlay lang ng konti yung mga box, pero parang hindi man makatwira na lagyan agad ng clamp yun. 'Di ba? Kasi malaki pa naman yung bangketa at kaya nga may guhit yun no, para hindi sila maka-obstruct sa mga pedestrian sa bangketa. Yon, shoutout sa Manila Traffic and Parking Bureau ng Manila at kay Mayor Isko. Sana ma-actionan tong mga ganitong kahit nasa legal naman na parkingan. Alam ko private yan parang kasa. Sa harap ng kasa pero na-clamp pa rin no. Yan, ingat po tayo diyan sa lugar na yan. Po tayo basta-basta magpa-parking. Reaction video ko lang naman to no. So ikaw, ano bang tingin mo rito? Anong masasabi mo sa MTPB clamping? Galing oh. Dami talagang na na driver, mga oh. Boss pogi daw ang nakalagay doon oh. Ayaw magpano. Pag overtake ako sa kangan, linig ko niya yan. Diba? Magpa-viral ka ngayon, bro! Yon, viral nga itong isang SUV no, na humaharang sa truck. Video to ng isang truck driver dito sa Osmeña Highway guys no. So bigay tayo ng reaction dito sa video na to no, dahil medyo mabigat-bigat ang ginawang kasalanan na itong obstruction na ginawa nitong SUV no. So ano nga bang mga nalabag na batas na itong driver na to ng SUV no. So tingnan natin. Okay, sa ilalim ng Republic Act 4136 Land Transportation Traffic Code ng regulasyon ng LTO, narito ang mga particular no. Number 1, obstruction o paghadlang sa trapiko. Okay, kahit malawag ang kalsada, sinadya mong bagalan ang takbo ng manatili sa gitna para lang hindi makalagpas ang truck. Itinuturing itong obstruction. Ang kalsada ay public property, okay? At wala kang karapatang ipagkait ang daan sa iba
ng walang sapat na dahilan. Okay, number 2. Reckless driving. Kung ang pagharang mo ay nagiging sanhi ng panganib, halimbawa, bigla kang nagbe-brake o brake checking o pilit kang nanggigit-git, maaari kang masampa ng reckless driving. Ito ang pagmamaneho ng walang ingat, walang pakialam sa kaligtasan ng ibang tao at ari-arian. O, mabigat ang parusa rito, malaking multa at posibleng suspension ng lisensya. Okay, number 3. Anti-road rage law. Kung magre-resulta sa gulo. Kung ang motibo mo ay ang pagganti o panginis ng driver ng truck, maaari itong ituring na road rage. Sa ilalim ng bagong panukala at regulasyon, ang agresibong pagmamaneho ay naglalayong mangabala o manakit ay may seryosong implikasyon sa iyong pribilehiyo na magmaneho. Okay, ang pang-4 ay violation of right of way. Bagamat may rules kung sino ang dapat mauna sa intersection, ang pangkalahatang panuntunan sa kalsada ay courtesy. Kung mabilis ang nasa likod mo tulad ng truck at na may momentum at ayaw mo silang patumbahin sa pass lane o passing lane, lumalabag ka sa disiplina sa kalsada. Okay? So, yun lang. Pag-overtake ako sa kangat, linig mo niya yan.